Paano kung dumating sa punto ng inyong buhay na mahiwalay ka sa iyong mga magulang? Kaya mo bang magtiis ng ilang taon at buwan bago sila muling makita at makasama? Tungkol dyan ang dampo nating kwento sa araw na ito. Magandang umaga sa inyong lahat. This is DJ Hannah And DJ Saina mula sa 97.5 radio station, your number one radio station nationwide. Isa na namang panibagong araw at panibagong kwento ang iyong mapapakinggan mula sa isa na namang sender na itago na lamang natin sa pangalang Maria. Isang kwento ng buhay na siguradong mapapaiyak at mapapalungkot sa inyong araw na ito. Sabay-sabay po natin alamin at pakinggan ang kanyang kwento maya-maya. So ito na nga partner, isa na namang kwentong nakakalungkot ang may babahagi ngayong araw. Oo nga partner, pambungad pa lang ng kwento, mukhang exciting na, di ba? Pero bago yan partner, naranasan mo na bang malayo sa parents mo? Actually partner, hindi pa. Kasi laging nandyan yung parents ko, lagi ko silang nakikita, at syempre nakakausap na din. Ikaw ba partner? Oo naman partner, syempre kapag magwo-work na sila. Pero araw-araw ko naman silang nakikita at nakakasama. Nakakabanding na rin sila kapag may free time. Ang sarap kaya sa feeling na makabanding mo yung mga parents mo, di ba partner? Pero partner, kaya mo bang hindi makita yung parents mo ng ilang taon? Syempre hindi partner. Bilang anak, hinahanap din natin yung presensya nila. Siguro depende na rin sa sitwasyon yan partner. Kung sanay ka na wala yung magulang mo sa tabi mo, siguro kakayanin mo na hindi sila nakikita ng ilang taon o buwan. Pero kung hindi naman, ay mahirap yan. Agree ako dyan partner. So, eto na nga partner, marahil ikaw at ang ating tagapakinig ay gusto nang malaman ang kwento ni Maria. Sabay-sabay niyo pong tutukan at pakinggan ang kanyang kwento. Dear DJ Chacha, magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Maria. 19 na taong gulang at nag-aaral ng kolehiyo. Kasalukuyang nakatira sa Pampanga. Panganay po ako sa aming 3 magkakapatid. Sumulat po ako sa inyo upang ibahagi ang aking kwento. Alam ko na marami ang makaka-relate dito. Dahil alam ko po na lahat naman tayo ay nagkakaroon ng isang magulang na naging isang masipag na manggagawa na naglalaan ng pagod at oras sa paggawa kapalit ng sahod na pangsuporta sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Ulila na po kami sa aming ama at simula nang siya ay nawala ay hindi na naging madali ang aming buhay sapagkat siya lamang ang bumubuhay at sumusuporta sa aming pag-aaral. Dahil dito, napilitan ng aming ina na magtrabaho sa ibang bansa. Anak, may gusto sana akong sabihin sa inyo. Ano po iyon, Nay? Binisita kasi ako ng kaibigan ko kanina at nakwento niya sa akin na meron daw siyang alam na pwede kong pasukan na trabaho. Alam mo naman anak, di ba? Kailangan kong maghanap ng trabaho dahil enrollment ko na naman sa susunod na buwan. Saan po ba yan, Nay? Anak, sa Israel. Po? Israel? Ang layo po nun, Ma. Pwede naman pong maghanap ng trabaho dito. Bakit sa ibang bansa pa? Hay nako, alam mo naman 'di ba anak, mahirap makakuha ng trabaho dito sa Pilipinas. Ilang beses ko nang sinubukan, pero wala pa rin akong mahahanap. Pero Nay, pwede naman pong tumigil muna ako sa pag-aaral at maghanap ng trabaho para makatulong na rin sa inyo. Anak, responsibilidad ko to. Hindi naman pwedeng talikuran mo yung pag-aaral mo. Hayaan mo, ako ang gagawa ng paraan. Kaya sige anak, pagbigyan mo na ako. Sige po, Nay. Mukhang buo na rin naman yung desisyon nyo eh. Salamat anak. Pero Nay, paano? Kanino kami may iwan? Binilin ko na rin naman kayo sa tita nyo at sinabi ko sa kanya kung pwede doon muna kayo sa kanila tumira at magpapadala na lang ako ng pera sa mga pangangailangan ninyo. Nay, saan po kayo pupunta? Aalis po ba kayo? Anak, pupunta lang ako sa trabaho. Huwag kang mag-alala, anak. Pag uwi ko, bibilhan kita ng maraming pasalubong. Ayos ba yun, anak? Talaga po, Nay? Okay po, Nay. Hihintayin ko po ang pasalubong ko, ha? Nay, nasa labas na po yung sundo nyo. Okay na po ba yung mga gamit nyo? Samahan ko na po kayong magbitbit. Salamat, anak. O paano mga anak? Aalis na si nanay, ha? Maria, ikaw na ang bahala sa mga kapatid mo, ha? Opo, Nay. Mag-iingat po kayo doon.
Huwag niyo po kami kalimutang tawagan, ha? Oo, anak. Ate, ikaw na bahala sa mga anak ko, ha? Huwag mo silang pababayaan. Oo, Rose, makakaasa ka. Bye-bye, Mama! Hindi po naging madali sa amin na wala si Mama sa bahay. Nasanay po kami na lagi namin siyang nakikita. Dagdag pa doon ang pangungulit at pag-ulit-ulit na pagtatanong ng aming bunsong kapatid sa akin. Kung minsan ay wala na din akong maisagot dito. Makalipas ang 1 taon na pagtatrabaho ni Mama sa Israel, ay kinausap ko na po ito na umuwi na sa Pinas. O anak, kamusta kayo dyan? Okay naman po kami dito, Nay. Hindi pa po ba kayo uuwi? Bakit anak, may problema ba? Wala naman po, Nay. Kasi hinahanap na kayo ni Bunso. Hindi ko na po alam ang isasagot ko sa kanya. Anak, libangin mo muna ha. Hindi pa kasi ako pwede umuwi ngayon eh. Hindi pa ako pinapayagan ng amo ko. Malapit na din naman akong umuwi. Hayaan mo anak, pag malaki na ang ipon ko, uuwi ako dyan sa Pilipinas. Hindi na ako babalik dito. Magtatayo na lang tayo ng business na pwede natin pagkakitaan para lagi niyo na rin ako makakasama. Sige, Nay. Sabi mo yan, ha? Oo anak, pangako. Sige po, Nay. Ingat po kayo dyan. Kayo din ha. Uy, Bes, kumusta ka na? Oh, Bes, kayo pala yan. Eto, okay lang naman. Okay daw, pero mukhang may malalim na iniisip. Oo nga pala, Bes. Kumusta pala si tita? Nakwento mo sa amin nung hindi tayo nagkausap. Pumunta siyang abroad. Okay naman daw siya doon, Bes. O bakit parang malungkot ka? Oo nga, Bes. May problema ka ba? Kasi naman, mga Bes, namimiss ko na si Mama. Hindi kasi kami sanay sa ganito. Nawala siya. Bukod pa doon, ang dalang na lang niyang tumawag sa amin. Baka marami lang siyang ginagawa doon, Bes. Alam mo naman, sa ibang bansa, di ba? Ganun na nga, mga Bes. Nag-aalala lang din naman kami sa kanya. Baka kung ano-ano mangyari sa kanya doon. Hay nako, Bes. Huwag ka na mag-alala kay tita. Tsaka kung may problema man yun, panigurado naman natatawag din siya sa inyo. Basta ipagdasal nyo na lang na sana mabuti yung kalagayan niyo. Nagpatuloy ang ganong sitwasyon namin mag-ina. Umabot na nga sa punto na paminsan-minsan na lamang itong tumawag sa amin, sapagkat madami daw itong mga tatapusing gawain. Bilang isang anak, ay hindi ko naman maiwasang magtampo at magtanim ng sama ng loob sa aking ina, sapagkat buong akala ko ay pinapabayaan at kinakalimutan niya na kami. Maria! Joy! Nika! Nandito na ang nanay niyo! Nandiyan na nga si Nanay! Nay! Uuwi po pala kayo. Ba't hindi niyo po sinabi? Gusto ko kasi kayong surprisahin mga anak ko. Uuwi ka pa pala. Kala namin dun ka na sa Israel titira. Maria, huwag mo namang pagsalita ng ganyan ng nanay. Magkaroon ka nga ng respeto. Bakit? Totoo naman po, di ba? Ilang buwan siyang walang paramdam sa amin tapos uuwi siya ng parang wala lang. Tumahimik ka. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ng nanay mo sa Israel. Hindi alam? Bakit? Masyado na bang naging maganda yung buhay niya doon kaya nakalimutan niya na kami dito? Wala kang alam sa lahat ng pinagdaanan ko doon. Hindi mo alam lahat ng pasakit at pagod na tiniis ko sa amo ko para makapagpadala ng pera sa inyo. Ngayon, sasabihin mo masarap ang buhay ko kung araw-araw nakakaranas ako ng pagbubugbog at panalait ng ibang tao? Ramdam ko ang pangingirot ng aking pisngi sa malakas na sampal ni Mama. Pero hindi pa pala yon ang pinakamasakit. Sobrang pagkahiya at pagsisisi ang naramdaman ko noong malaman ko ang dinanas ng aking ina. Pakiramdam ko ay napakasama akong anak para pagsabihan siya ng ganong salita. Aaminin ko po na nagkamali ako. Hindi ko inisip ang pagsasakripisyo na ginawa niya para sa amin. Nay? Pwede po bang pumasok? Oo, sige anak, pumasok ka. Nay, patawarin niyo po ako sa mga nasabi ko. Hindi ko po alam ang mga naranasan niyo. Anak, naiintindihan kita. Patawarin niyo rin ako sa lahat ng pagkukulang ko. Pasensya na kung hindi ako tumatawag sa inyo noon. Ayoko lang kasing mag-alala pa kayo sa akin. Hayaan niyo anak, babawi ako sa inyo. Hindi na ako aalis ng bansa.
Dito na lang ako para makasama ko kayo. Talaga, Nay? Salamat, Nay. Sa ngayon ay masasabi kong maayos na ang aming buhay. Nakapagpatayo ng maliit na business si Nanay na pinagkakakitaan at sumusuporta sa pag-aaral naming magkakapatid. Lubos ang aking pasasalamat sa aking ina sa mga naging sakripisyo niya. Sa ngayon ay patuloy kong pinagbubutihan ng aking pag-aaral upang sa ganun ay makabawi at masuklian ko ang mga paghihirap at pagod ni Mama nung siya ay nasa ibang bansa. Naway maging aral sa inyo ang aking kwento at sana ay magkaroon kayo ng respeto at pagpapahalaga sa magulang na naging masipag na manggagawa upang mabigyan tayo ng magandang buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana ay nagustuhan nyo ang aking istorya. Maraming salamat po sa paglaan ng inyong oras sa pagbabasa ng aking kwento. Lubos na gumagalang, Maria.